Hinikayat ng ilang opisyal ng simbahan ang kanilang mga kapwa-pare na magsalita laban sa mga patayang nagaganap sa bansa sa kasagsagan ng kampanya kontra droga ng gobyerno. Sa huling tala, mahigit 2,000 na ang namatay sa mga operasyon ng pulis. Bukod pa rito ang mga kaso ng pagpatay na hinihinalang may kinalaman din sa droga. Live mula sa Quezon City, may report si Chino Gaston. Chino. Ma'am Jess, nanawagan ng ilang obispo sa sambayanan na magkaroon ng paninindigan, magsalita at huwag maging manhid. Di lamang sa kampanya o yung sa mga nangyayaring patayan sa kampanya ng gobyerno laban sa illegal na droga, kundi maging sa iba pang mga karahasan at problema na kinakaharap ng tao sa ibang panig pa ng mundo. Magsalita laban sa mga patayan sa kampanya kontra droga ng pamahalaan. Yan ang sentimiento ng ilang mga obispo sa Fourth World Apostolic Congress on Mercy sa University of Santo Tomas. Can we now keep our mouths shut when more than 6,000 of our poor people are being killed on the mere pretext of drug traffic, drug addicts, or drug pushers? 6,000 killed. That means more than 30,000 people directly affected, orphaned of their father, their brother, their sons and daughters, their husbands. Sang-ayon din ang ibang pari sa panawagan ni Bishop Pabilio. Yun ang atas ni Jesus sa ating lahat, di ba? Nung tayo isugo ng ating Panginoong Kristo na ipahayag ang mabuting balita, ang mabuting balita ay si Jesus na naparito upang magkaroon tayo ng buhay, hindi para mawalan ng buhay. Noong nakaraang translasyon, agaw pansin ang banner na ito sa Quiapo Church kung saan nakasulat ang mga katagang "Huwag kang papatay." Tingin ng ilan, pagkondena ito ng simbahan sa madugong kampanya kontra droga ng pamahalaan. Wala pang sagot ang Malacanang sa panawagan ng mga obispo. Ang European Union naman, patuloy raw na minomonitor ang pagtalima ng Pilipinas sa pagtataguyod ng human rights. Isa kasi ito sa mga pamantayan upang maging benepisyaryo ang bansa ng Generalized System of Preferences Plus na isang panukala kung saan maaring mag-export ng produkto ang ating bansa sa EU market ng walang bayad. Patuloy din umano ang pagtutulungan ng EU at ng ating gobyerno sa mga drug rehabilitation program sa bansa. As you are aware, GSP Plus is linked to the 27 conventions related to labor and human rights. There we are of course monitoring the developments, and that's an ongoing process, so it goes according to the schedule we have agreed quite some time ago. Sa kabila naman ng pagkondena ng ilan, nagpapatuloy pa rin ang mas pinaigting na kampanya kontra droga ng pamahalaan. Sa Caloocan City, napatay sa buy-bust operation ng pulisya ang tulak umanong si Precious Galang. Yung suspect tumakbo during the arrest na umabot dito sa ating ginagawa niyang drug den. Pagdating dito, he was able to fire against the police na humahabol sa kanya. Tapos nag-fire back yung police. Nakuha raw kay Galang ang 11 sachet ng hinihinalang shabu at isang di patukoy na kalibre ng baril. Arestado naman sa operasyon ang kapitbahay ni Galang na si Bernardo Villanueva. Aminado si Villanueva na kapwa sila gumagamit ng shabu ni Galang, pero giit niya, hindi raw sila magkasama ng mangyaring operasyon. Sa Caloocan pa rin, sa panglalaki na kinilala lang na Reggie ang napatay nang rumesponde ang mga pulis sa tawag sa 911. Ayon sa mga otoridad, may nagreklamo na talamak ang bentahan ng shabu sa bahay na inuupahan ni Reggie. Tumakbo and then nasukol doon sa isang lot doon. Nakuha ang isang sachet ng hinihinalang shabu at kalibre 38. Base sa tala ng Philippine National Police, mula noong July 1 hanggang kaninang alas 6 ng umaga, 2,250 na ang namatay sa mahigit 41,000 operasyon ng pulisya sa Project Double Barrel Alpha. Sa panig ng mga otoridad, 35 pulis at 3 sundalo ang nasawi sa mga operasyon kontra droga. Mahigit 45,000 at 600 naman na sangkot umano sa droga ang naaresto. Ang mga sumuko, mahigit 1 milyon na. Mahigit 6 na milyong bahay naman ang nabisita ng mga otoridad sa ilalim ng Oplan Tokhang. Hindi rin lusot sa kampanya kontra droga ng pamahalaan ng kapulisan. Mula January 2016 hanggang ngayong Enero, mahigit 160,000 pulis sa buong bansa ang sumailalim sa random drug test ng PNP. Sa bilang na ito, 175 ang nagpositibo sa droga. 188 uniform and 7 non-uniform personnel
or a total of 195, were confirmed positive for dangerous drugs, particularly methamphetamine. Pinakamaraming nagpositibo sa Region 4A o Calabarzon na sinundan ng Metro Manila. Mahaharap sa summary dismissal proceedings sa mga pulis na nagpositibo sa drug test. Ma'am Jess, bago yung talumpati ni Bishop Abilio ay nabigyan din ng pagkakataon na magbigay din ng pahayag o ng talumpati. Ito si Cotabato Archbishop Orlando Cardinal Quevedo kung saan natanong niya yung sambayanan na kung hanggang kailan o kung kaya ba natin na maging manhid dito sa mga nangyayaring patayan, di lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang panig ng mundo. Na sa kanyang paniniwala ay palatandaan daw ng lack of communion o yung kakulangan ng pagkakaintindihan, pakikisimpatya at syempre pakikitungo sa problema ng isa't isa. Ma'am Jess. Chino, mula naman nung nagsimula itong Oplan Tokhang o itong war against drugs ng gobyerno, parang wala namang shortage ng mga pare o mga obispo na nagsasalita at kumukundina sa nangyayari. No? Kaya lang at the rate the President has been ignoring lahat ng criticism, lahat ng mga panawagan. Naniniwala ba ang mga opisyal o mga alagad ng simbahan na may magagawa itong kanilang pag-speak out, yun yung ini-encourage, di ba, against itong nangyayari? Well, Ma'am Jess, siyempre umaasa sila no, na kalaunan ay mapapakinggan din sila ng gobyerno na, kasi we're not saying na sila ang responsible o yung gobyerno ay responsible sa extrajudicial killings. Nobody is saying that no, at this point. Ang kanilang panawagan lamang, batay na rin sa kanilang doktrina no, at syempre yung turo na rin ng Roman Catholic Church at maging ng buong Kristyanismo na lahat na nagkakasala ay kailangan mabigyan ng mercy no, o mabigyan ng pagkakataon na mabigyan ng kapatawaran no, o magbagong buhay. So I think hindi talaga titigil itong Roman Catholic Church na magbigay at patuloy na manawagan no, na itigil itong mga nangyayaring patayan. Sa kanilang paniniwala nga na lahat ng mga namamatay ay kailangan mabigyan ng pangalawang pagkakataon na magbagong buhay. Pero naniniwala pa ba sila na effective kaya itong ganito na I know no, the parish where I go to, talagang sa sermon, yun yung laman ng sermon. No? And I suppose sa ibang parishes, ganun din. No? Pero effective pa kaya ito? Kasi the President has largely ignored nga yung mga criticism. Hindi kaya pwedeng may ibang strategy sila? Like, I haven't seen a meeting between the President and the officials of the Catholic Church, di ba? The last time nakita ko may nagmano si Pangulong Duterte sa isang obispo ba o isang pare, but ever since parang wala na tayong nakitang communion, quote-unquote, no, between the Malacanang or yung government officials natin and the officials of the church. Well, malinaw sa ngayon, Ma'am Jess, no, na merong rift talaga between the church and itong sa Administrasyong Duterte pagdating dito sa issue ng drug war no, at yung mga nangyayaring patayan sa kampanya kontra sa illegal droga, no, whether it is in police operations o yung sinasabing parang kakulangan ng effort para mabigyan ng solusyon itong yung iba pang mga namamatay na tinatawag nating death under investigation. Pero interesting na natanong mo yung kung umaasa pa ba sila. No? Siyempre, umaasa sila na magkakaroon ng kalinawan, no? Itong kampanya kontra sa droga o baka matigil na. No? Pero yung interesting kasi kanina sa homily, sa misa na binigay ni Bishop Soc Villegas, ang sinabi niya is, well, hindi niya naman diretso sinasabi na ang kanyang pinatutungkulan ay ang Pangulo, pero doon sa kanyang homily, sinabi niya na alam mo, para magkaroon ng kalinawan at para mabigyan ka ng tamang advice no, o yung totoong salita ng Diyos kung anong dapat iyong gawin, baka naman kailangan mo nang manahimik at mag-reflect at doon sa silence na yon, totoong magsasalita ang Diyos. Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.